na in-interview sa mga lulang, sabi niya, siya daw yung nag-expose ng korupsyon sa Pilipinas. BBM, sino na naman yung inuuto mo, yung mga loyalista mo, mga... May pinaiyak na naman ang mga Duterte diehard supporters, anak ng kagwang naman. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Isang GMA reporter na si Sandra Aguinaldo, kinuyog ng mga Duterte diehard supporters sa social media. Naku, yung comment section napuno ng laway. Napuno ng laway ni Luistro. Napuno ng bashing, anak ng kaguwang. Ang masaklap nito, journalist ko no eh. Kaya kayong mga journalist, mag-ingat kayo sa inyong mga pinagpo-post sa inyong mga social media. Marami na rin kayong ngayong mga matatalinong mga DDIs, mga netizen, kaya kuyog tuloy inaabot eh. Speaking of kuyog, heto naman, si Redon umiyak. Umiyak sa isang konsihal na nagsasabing sasapaking ko yan. Ayan, magsasampa umano ng kaso. Lahat daw ng mga Duterte diehard supporters, hindi daw niya papalampasin, anak ka ng kagwang kuki. Ayusin mo yung ilong mo ha. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong kay Sandra Aguinaldo. Bakit ba nabash itong si Sandra Aguinaldo at bakit kinuyog po ang naturang reporter sa social media? Sa kanyang comment section, grabe ang tindi ng bashing eh. Ano ba ang ginawa ng naturang reporter? O, heto na. Kaya kayo mga... Huwag kayo kasi magpalatang bias kayo, kaya napupunaho kayo eh. Dahil po sa post ni Sandra Aguinaldo, nakuyog siya ng mga Duterte diehard supporters. Ano ba yung post na? Ayan po yung post ni Sandra Aguinaldo. Sabi dyan ni Sandra. Ito. Basahin natin yung ano na. Yung pinaka-post ni Sandra Aguinaldo. Para maintindihan ng karamihan, bakit ba siya nakuyog? Baka sasabihin na, ayan, basta-basta lang sumugod ang mga DDIs, basta lang bumira ng walang dahilan. May dahilan po, kaya po binatikos po siya ng sobra-sobra. Ngayon, ang kanyang post ay umabot na po ng 11, mga almost 12,000 reaction. Sa 12,000 na reaction na yan, anak ng kagwang, yung 11,000 ay pinagtatawanan siya. May nagalit, galit na galit, 34. Yung nagkagusto sa kanyang post ay wala pang 100. Wala pang 100, wala pang 300. Mga 300 na ngayon, 301 na. Mantakin mo yung reaction, ganung karami, almost 12,000. Pero lahat ng reaction dyan ay galit sa kanya. Ito po yung post niya. Hindi na bago yung dalawa, yung magkatabi sa podium during impeachment trial. Some screen grab from Estrada impeachment trial in 2000. Ayan na po yung post niya. Tama naman si Sandra Aguinaldo, pero kulang nga yung kanyang post. Kumbaga, panlilin lang sa maraming mga netizen, no? Maraming Pilipino na para bang pinapalabas niya. Ito yung may kinalaman dito kay Sherwin Gatchalian at saka kay Chis Escudero. Na po pwede naman pala na dalawang magkatabi sa podium during impeachment trial. Oo naman, pwede naman. Pero ang main issue kasi dito, kung bakit magkatabi sila ni yung panahon ni Irap, si Davide at saka si Aquilino Pimentel. Taken out of context, no? Para lang linlangin ang tao na okay rin naman pala na dalawa yung podium, hindi naman yan bago. Kasi noon daw may nangyayari.
O ayan ngayon, yung isa parang pusa, gaganong-ganon lang. Pero tandaan po ninyo, yung si Davide, Supreme Court Chief Justice, si Aquilino Pimentel, Senate President. Ito magkaiba. Si Sherwin Gatchalian, yung Senate President, ngayon si Chis Escudero naman, presiding officer. At yung impeachment noon kay Ira, presidente. Ngayon naman ay vice-presidente. So malaki ang pagkakaiba. Kaya naman, pinuna po itong si... ito muna, yung isa muna, galit na galit. Oh. Itong page na... Anong page na yan? All right. All right na page. Tama ba? Double check natin, baka mali tayo dito. Talagang kuyog inabot niya dyan sa all right nga na page. Mayroon pa nga siyang postcard yan. Yan yung post niya. Bobong journalist daw. Okay. Bakit siya binabas? Ang sabi ni all right, talagang tinag siya. Putang ina, nakakaya kasi journalist. Sandra Aguinaldo posted these photos and wrote, "Hindi na bago yung dalawa, yung magkatabi sa podium during impeachment trial," referring to the impeachment trial of former President Joseph Estrada. However, the comparison lacks important context. In the Estrada impeachment trial, the two officials standing together were Senate President Aquilino Pimentel Jr. and Chief Justice Hilario Davide Jr. The Constitution expressly designates the Chief Justice to preside when the President is on trial, while the Senate President serves as the Senate's presiding officer. O, tingnan mo, pag presidente pala yung makakasalang sa impeachment trial, ang magpe-preside pala ay ang Supreme Court Justice. Tapos yung Senate President, siya po yung presiding presiding officer. Yan po yung nasa batas. The present situation is different. Senate President Win Gatchalian is the current Senate President. Yet, Senator Francis Escudero was elected by a majority of senators to preside over the impeachment trial. Whether the arrangement is consistent with the Constitution is precisely the issue being debated and challenged. The context is essential to understanding why the two situations are not directly comparable. Omitting material context can mislead the readers. Journalists have a responsibility to present relevant facts so that public can evaluate issue accurately regardless of differing legal or political views. This is the reason why fake news exist, because they are journalists who are recklessly spreading and posting their biases. Gusto lang makapaglinlang kasi, kaya yan ang ginagawa ni ng reporter Sandra Aguinaldo. Napupuna ka kasi magkaiba ho talaga ang sitwasyon. Pag presidente, tandaan po ninyo sa ligang batas, pag presidente ang ini-impeach, automatic yung presiding magpe-preside na officer ay yung Chief Justice kasi presidente po yan. Ngayon naman, pag ang Senate President ay presiding Senate officer. Pag Vice President ang ini-impeach, matik po talaga yan, ang presiding officer ay ang Senate President. Hindi po pwedeng papalitan. Ito naman, binanatan din siya ng isa sa mga, siyempre, galit na galit din sa mga Talyanista. Joey De Vebre, talagang kinuli. Hi Sandra, nagpa-fist palm ako sa post mo. Ay, napa-fist palm ako sa post mo. Presidente ang ini-impeach during this time. Sa hirap sa ating konstitusyon, ang presiding officer talaga sa impeachment ng presidente ay Supreme Court.
Chief Justice, sa litrato na iyong pinapakita, si Hilario Davide yun. Iba ang roles kapag ibang impeachable officers ang usapan kagaya ng Vice President. Ayon sa primers ng ating konstitusyon, sa mga pagkakataong hindi presidente ang i-impeach, Senate President ang dapat na presiding officer. Ilalagay ko yung record ng deliberasyon ng 1987 Constitution sa comment section para makita mo. Mali ang intindi mo sa mga nagtatanong kung bakit presiding officer si Win. Hindi na presiding, presiding. Kasi ayon sa batas, dapat siya ang mag-handle ng impeachment ni VP. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon dahil hindi naman parehas ang roles kay Irap at Inday. Yung mga natatawa kay Win, alam nilang ang applicable roles. Ikaw naman, sabat ka ng sabat. Hindi ka naman pala nakakasabay sa usapan. Huwag ganun, te. First time yung kay Irap, magkatabi talaga sila. Dapat sa podium kasi yung requirement ng batas. First time din yung kay BP pero wala dapat katabi si Win kasi bilang Senate President, siya din ang presiding officer. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi bago na dalawa ang pagkatabi ng podium kasi hindi naman president yung impeachment ni Irap sa impeachment ni Inday kasi nga magkaiba ang roles sa dalawa. Gets mo na? Putang ina. Alam mo, nakakaya kasi siya po ay ang tawag yan. Journalist ko, no? Ito naman, ito talaga, sinite niya talaga yung articles sa 1987 Constitution. Si Mark Anthony Lopez. Sabi naman niya, seriously, GMA News, ibang level din ang kiss-ass move nyo para sa admin, ha? Kawawa naman si Sandra Aguinaldo at ginawa nyo pang sabaw. In the impeachment of Irap, the Constitution was very explicit in saying that it should be the Supreme Court Justice of the Supreme who would be presiding officer. Article 11, Section 3, close open parenthesis 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for the purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. I'd like to believe aware si Sandra Aguinaldo dyan. But seriously, stretching the Irap Senate Impeachment Court set up vis-a-vis the absurdity we are now seeing sa Senate Impeachment Court against BP Sara. Ayan. Ito pa, isa pa may bumanat bago yung sa mga comment section. Si Maharlika. Binira rin po ni Maharlika si Sandra Aguinaldo. Bago yung sa mga comment section na mismo ni Sandra Aguinaldo. Kinuyog si Sandra sa comment section dahil sa nagtagpuan syunga o mali-malitagang ang atake. Hindi bago ang yung dalawa na magkatabi sa podium na impeachment, sabi ni Sandra. Ginahit ng reporter na si Sandra Aguinaldo na hindi na bago ang dalawang magkatabi sa podium. Sa impeachment trial dahil ginamit na rin ito noon. Impeachment ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ito yung banat ni Palangga. Hoy, Sandra! Huwag kang syunga o malitagang mag-isip ka. Nagpahalata ka eh. Sa impeachment trial ni Estrada at Chief Justice, ang nagsilbing presiding officer alinsunod sa konstitusyon na nagsasabing ang Chief Justice ang mamumuno kapag Pangulo ang nililitis. Sa malitagang impeachment trial naman labang kay BP Sara Duterte, ang Senate President ang dapat manguna sa pagdinig. Dahil walang probisyon sa konstitusyon na si Kilay ay pwede talaga o ibang Senate member bilang presiding officer sa impeachment ng Vice Presidente.
Kaya almost mga 12,000 na po yung reaction. So dito naman po tayo sa syempre yung moment of truth. Nakakahiya pero hindi pa rin niya po binura yung post niya hanggang ngayon. Umaani pa rin ng samut-saring batikos, nakatikim pa rin po siya. Pinaiyak pa rin po siya ng mga netizen. Ay, 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 pag-ibig, nakakahiya, parang tangingok. Ang bawat tiksina. Di, nahanap ko lang yung mga comment, anak ng kagwang, kasi hindi ko mabasa yan, maliliit. Ito na lang, tsaga-tsagain natin. Sandra Aguinaldo, sa comment section, narito po yung mga ibang nagko-komenta. Ayan po, puro tawa nga ho, yung nakalagay dyan. Anak ng kamote. Tagtiisin na lang natin yan. Parang bindalo, Diyos ko. Sabi namang isa, ay, kaya talaga. Napagsabihan ni Pierre Arde noon Oy, nasitap pala yan ni Tatay Digong. Kutsi nawala yung kopya ko dyan Teka lang, medyo maiinit. Maliliit. Yung sa comment section. Sige, tuloy lang natin. Ang sabi naman ng isa, pag presidente, under trial, Chief Justice. Sadya, shit, Sandra. Sasa naman, ito. Presidential impeachment. Far different from Vice President impeachment po. Lol. Sabi naman ng isa, nabigyan ka rin yata ng mali-malita, Sandra. Alam naman kasi natin, kapag kumakampi sa mga buhaya, malitagang ka na rin. Tuloy natin yung ibang comment section sa comment. Ito. Sige lang, Sandra. Panindigan mo yan. Ito pa, naalala ko yung prosecutor na Korean. Series, Galawang Bayad, Sandra. Wrong the Chief Justice. Sabi namang isa, wrong the Chief Justice. There is jurisdiction. The one impeachment and the president mandated by the Constitution. Ito naman, Ate Sandra. Teka lang. Final answer na ba yan? Anak ng kagwang. May trial po. May tama pa po to edit. Di na nga na inedit. Ito naman siya Ito ba yung reporter na walang kinikilingan, serbisyo lang? Puro kasinungalingan? Tuloy lang natin, sarap magbasa sa comment section. Ito pa isa. Ayan na. Burahin mo na to, ma'am. Habang kunti pa lang ang nakakita. 12,000 na nga yung reaction dyan. Marami nang nakakita, siguro milyon-milyon na. Nagmisulang tanga. Sabi naman ng isa, not the comment section. Not the comment section suspected. She still have time to delete this Miss Sandra. Hindi nga dinidelete, pinanindigan. Utos yan ang nakakataas sa kanila. Mag-post kayo. Sabi naman ng isa, last mo na to. Last mo na yan, Ate Sandra. Magang Aguinaldo ba? O nakamalita? Sabi naman sabi nga ni Lini, sabi nga ni Lewis, it doesn't have to be true, it just has to look like that. Ito naman.
Napaghalataan kayo lalo, ano na? Nako! Ito naman yung isa mahaba. Sewin ba lawyer? Kaya nga sinamahan na lang ni Chis. Kasi mapapahiya lang yan. Ayan. Talagang mapahiya. Ate Sandra, please, research po for facts. Then think before you click, sabi nga ninyo. Sandra ma'am, sobrang halata. So, journalist nga yan. Okay, yan legit kinuyog. No? Alam nyo po, ang may papayo ko lang dito kay Sandra Aguinaldo. Ano lang, magpakatotoo tayo kasi minsan, sa sobra po ninyong luhod-luhod kay Bangag, kayo ang napapahamak. Sayang yung katalinuhan, sayang yung profesyon na iniingatan, serbisyon totoo lamang, 24 oras, sabi hindi tulog ang balita, puro katotohanan, pero baliktad eh. Serbisyong hindi totoo, 24 oras, tulog ang balita, at pawang kasinungalingan lamang. Yan yung lumalabas manay Sandra. Wala, ang mga matatalino ngayon nagiging bobo dahil pinagsasampal na po ng mali-malita. Hindi ko sinabi si Sandra pero masyadong halata no? Ingatan nyo yung profesyon nyo. Kasi nga, alam mo nakapagtataka talaga, promise, no? Alam mo, yung sa history natin, Dilawan, Loyalista, Pinklawan, magkaaway talaga ang mga animal, no? Magkaaway talaga sila. Kahit naman nung 2022 presidential election, alam naman natin talagang magkaaway sila. Dilawan, Pinklawan, Loyalista, bunti ka na nga magsabunutan doon sa Rockwell no? Ito si Sandra, alam ko Pinklawan po ito, Dilawan. Pero tingnan mo naman ngayon, kung sino ang nagtatanggol kay Bangag, mga Dilawan. Di ba kayo nahiya sa inyong mga sarili? Alam nyo ba yung mga pinanggagawa ho ninyo? Kagaya ni Jokno, komunista, galit sa mga Marcos yan Dilawan yan Laila de Saba, lalo na, kain saba yan Galit sa mga Marcoses yan, mga yan. O lahat nan sila. Mga anti-Marcos, mga Dilawan, galit na galit sa mga Marcoses. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Sila na po ang tagapagtanggol kay Bangag. As in. Kaya yung mga yan, walang kredibilidad ang mga yan. Wala silang, kumbaga, alam mo yung credibility na makikita mo, ay, Marcos supporter kasi to kaya talagang ipinagtanggol si Bongbong. Hindi Mga Dilawan yan Mga anti-Marcos noon, pro-Marcos na ngayon. Di ba, ganun sila kawalang hiya, no? Kain suka nga, mahuli taya. Siguro, masasabi mo, yung credible na tagapagtanggol po kay Bongbong Marcos, siga doon, talagang siga doon. Loyalistang tanga talaga yan. Tanso talaga yan. Pero ito sila ni Sandra Aguinaldo, mga Dilawan, Pinklawan, Vice Ganda, Laila de Saba, Leni Robredo. Hindi po sila totoong loyalista. Sila po ay anti-Marcos na ngayon, nag-pro-Marcos na, ipinagtanggol si Bongbong Marcos dahil kinalaban nila si Inday Sara Duterte. Nagkaisa sila para hindi makabalik ang Duterte. Kamalaso ninyo. Talagang marami, dito ko pa rin masasabi ko pa rin na marami ang mga Duterte diehard supporters. Mantakin mo, FB page siya ni Sandra Aguinaldo, 12,000 reactions, pero lahat 11,000 plus, almost 100%, I think 99%, ay puro nakatawa. Ibig sabihin, mga hindi nagustuhan yung post niya. Yung nakagusto sa kanya, 301 lang. Ganun katindi. Malakas pa rin ang mga DDS. Kaya pag kinuyog ninyo ang mga Duterte, kuyog din kayo. Ano Sandra? Sana matuto ka dito. Kagaya ito si Koke Ridon.
Marami po talagang galit kay Cookie Ridon. Mukha pa lang, mabubuisit ka na eh. Hinamo ng sapakan. Ito Ridon, oh. Ito yung konsihal to sa Sultan Kudarat. No? Nag-post. Yun yung post. Yan yung nakaglove sa po yan. Si Ton Celestial, isa pong konsihal sa Sultan Kudarat. Sabi kasi niya sa post, sasapakin ang pagmumukha ni Ridon. Pag nasapak ko mukha mo, iwan ko na lang. Papaimbestigahan ni House Prosecutor Bicol Saro, Party List Representative DILG. Sa DILG ang umano'y pagbabanta sa kanya ni Libak Sultan Kudarat Councilor Ton Celestial. Ito ay matapos ibahagi ni Ridon ang screenshot na umano'y mensahe na nakapangalan kay Celestial na nagsasabing, pag nasapak ko, mukha mo, iwan ko lang. Alam mo kasi Ridon, masarap kasi sapakin din yung mukha mo eh. Tang inumin yung mukha na yan, sarap sapakin. Promise, sa totoo lang, oh, kung totoo, nakakainis ka eh. Ayan po yung screenshot ni Ridon, pinost niya sa kanyang social media. Ang sabi ni Ridon dyan, magandang umaga Ton Celestial, konsihal ng bayan ng Libak Sultan Kudarat. Sapakan yats, need magpapayat muna, unti bus. Alam mo naman siya, hindi mataba, buang ka. Eh, kung matapang ka, Ridon, ano na lang kayo, boxing for akos. Na kung matapang ka lang, yan lang naman sinasabi ko. Mag-boxing for akos kayo, total, ulan, bagyo man ngayon, ang kita ay pamahagi sa mga nasalanta. Huwag kang balat sibuyas, anak ka ng kagwang. Nakakainis naman talaga yung mukha mo. Tsaka, yung sapakan na yan, hindi naman yung pagbabanta na parang gurgurin ka. Boxing lang. Suntukan lang ba sports? Pinagdaanan mo ba yung elementary ka, kabataan mo, nakipagsuntukan, nadaanan mo yan. Kasi normal lang yan sa amin, sa Visayas, sa Mindanao eh. Na makipagsapakan sa kapitbahay eh. Pero yung ibang pamamaraan na parang gurgurin mo na wala. Yung sapakan lang dahil sa galit. Eh normal yun, sapakan naman eh. Okay lang, makipagsapakan ka. Total yung mukha mo. Karapat dapat naman talaga masapak yan. Kayo mga public servant, mga opisyal ng gobyerno, mga kongresista, huwag kayong balat sibuyas. Balat buhaya na nga kayo. Kala ko bang kakapal ng mukha ninyo? Kasi balat buhaya kayo. Bakit ba? Mangiyak-ngiyak ka dyan sa sinasabi ni ng konsehal ng Sultan Kudarat ni Ton Celestial. Paano ka masapak? Eh, ang layo niya, Sultan Kudarat, inasan ka ba sa kabundukan ng tralala? Ano yun? Sa One Piece? Yung bida doon, pag sumuntok, aabot mula Mindanao hanggang Luzon ang kamao. Masyado lang OA, no? Kasi si Ridon talaga, yung ilong na yan, mapagpatol. Tandaan mo naman kung saan ang gagaling yung gusto mong kasuhan. Sultan Kudarat, yung konsihal. Payo ko sa'yo, huwag kang iyakin. Kasi hindi maganda tingnan sa isang kongresista na pumapatol dyan sa mga netizen, dyan sa comment section. Eh, yung mukha mo, hindi ka palang nagsasalita, sarap na sapakin yung cellphone. Cellphone, ha? Mga kasuhan na naman tayo. Pero magsampa daw ng kaso itong inaiyakin na Ridon. Bakit kailangan magsampa ng kaso? Magsapaka na lang kayo, boxing na lang ba? Total, sabi mo naman, magpapayat ka muna. Eh di, boxing for a cause. Na kahit magkaiba kayo ng political stand, tayo, okay na rin yun. Boxing for a cause. Pero kung ayaw naman ni konsihal, nito na Celestial ng boxing for a cause, pwede naman ako. Kasi galit talaga ako sa pagmumukha mo. Ewan ko ba, bakit ba
kumukulo yung dugo ko sa'yo. Pag nakita ko, parang sapakan ng datingan ito eh. Boxing na lang tayo, dong. Total eh, tama-tama rin naman yung magamit natin yung ating pinagpaguran linggo-linggo na papawis. Ano rin doon? Boxing for akos. Huwag ka masyadong iyakin. Tanginunin. That's part of freedom of expression, of freedom of speech. Hindi po yan pagbabanta. Ang problema nga lang po, no, ako sa akin, expression lang talaga, freedom of expression. Yun ang naramdaman niya. Alam mo, normal yun. Kailan ba magiging krimen yan? Pag piniperform mo. Magkano ba isang sapak? 50,000 lang naman eh. Pasapak nga, bigyan kita 50,000 dahil galit na galit ako sa iyo. Para naman kayo hindi mambabatas at wala kayong alam sa batas. Inisip agad nila ito ay pagbabanta. Kaya naman damay tayong mga didiis. Hindi daw tayo palampasin ng mukha ni Koke. O pakinggan po natin si Koke kahit masusuka tayo ditong inayupak na ito. Ayan sabi niya. Tong Terry, yung kahapon kasi may nagbanta sa iyo na konsehal. So sa may mga pangamba ang ilan na tila nagiging normal na ang ganitong uri ng pananalita mula sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin po ba ninyo may kultura o panggagaya o pag-uulit ng ganitong asal? Tangina mo mga media na yan talaga, no? Mga bias kayong mga animal kayo. Panggagaya. So, isisi na naman kay Inday Sara. Isisi naman sa mga Duterte. Eh, kung panggagaya pala, tingnan nyo si Bangag. Yung ugali niya, kaya pala mga supporter ni Bangag, panay pulburon din, mga bangag din. Oh, gaya-gaya ba? Nang inumin. Siyempre yung kultura natin, mandirigma tayo. Mga taga Mindanao yan, Sultan Kudarat, mandirigma eh. Pag may kalaban sila, talagang digmain ka. Eh si Ridon, ang kultura nasa kabundukan ng tralala, yaward. Sige nga, ito sagot ni Ridon. Hindi, ang totoo po dito, ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threats ng pangalang Pangulo. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Hoy! Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So, if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, eh gano'n din ho yung ginagawa. Doon ho sa umuusig sa kanila pong leader. Hindi ba? So, I think very important nga ho na in the same manner na we are exacting high accountability on the Vice President for grave threats against the President and his family, dapat gano'n din ho kataas yung sigasig ho natin dun sa paghahabol sa lahat po ng gumagawa ng mga pagbabanta laban sa kung sino man hong tao, whether spoken like what the Vice President said or stated in digital form like what the particular local councilor did to me. So magkakapantay po lahat ito. Kung hinahabol ho natin yung pangalang Pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya katulad po nitong konsehal po na ito. Lo mo, iyakin kang Redon. Alam mo, sayang yung pera ng mga Pilipino sa mga opisyal na ito na mga walang kwenta. Habulin daw yung mga supporters ng mga Duterte dahil sa pagbabanta. May krimen? Meron? Nasuntok ka? Alam mo, Redon, magsasayang ka lang ng oras. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung ginawa ni Inday Sara, no, talagang freedom of expression yan. Hindi impeachable offense yan. Wala talagang pagbabanta. Yung naalala nyo yung isang vlogger doon, nagsampa ng kaso, sinampahan ng kaso, dahil di umano sa pagbabanta kay Bongbong Marcos, inciting to sedation at saka grave threat. Dahil nga inaruhan yung yung mukha niya, Bugo City, sabi na target, headshot, parang ganun. Na-dismiss yun. Redon. Paano pa kaya ito? That's part of expression. Freedom of expression at freedom of speech. Dismiss din yan. Nagkaroon ba ng krimen? Wala, as in.
Ngayon, nung nagsabi na gusto kitang sapakin, sarap mo sapakin. Freedom of expression, 100% legit. Yun yung ekspresyon ng tao dahil pag nakita yung mukha mo, talagang gusto ka niya talagang sapakin. Paano po magiging krimen yung tangina, hindi pa naman piniperform? Magkano yung sapak? Magkano yung bayad? 50,000. Sapaking ka, ito 50,000, punta tayo sa korte, magbayad ako 50 mil. Pwede yun. Ngayon, gusto kasi palabas ng mga bias na media na para bang kultura na daw yung pagbabanta. Alam nyo po yung pagbabanta, that's part of culture talaga ng ating mga Pilipino. Kung hindi ka marunong magbanta, hindi ka Pilipino, sa totoo lang, panahon pa yan ng Hapon, meron ng pagbabanta. Sa amin nga, patyunti ka. Ekspresyon namin yan, patyunti ka. Ganun. Yan yung expression ng mga Bisaya, bagalit ba? Pero, di porket sinabi namin na patyunti ka, gurgurin ka na ako, ay totoong gurgurin ka. Yan yung expression namin, mga Bisaya. But for example, sumbagunta ka ron, suntukin talaga kita, sapakin talaga kita. Expression namin yan. Ganun ho kami, mga Bisaya, mga taga Mindanao. Kumbaga yun na po yung daily namin na expression na ginagamit sa aming taga Mindanao. Samantala kasi kayo, hindi kayo makaka-relate sa kultura ng mga taga Mindanao dahil hindi kayo taga Mindanao. Ibahin nyo ang Mindanao. Yun ang kultura namin. So magsampa ka ng kaso doon, hindi ka pagtatawanan ka lang ng korte. Sasabihan ka ng dyan, nasapak ka? Sino yung sasapak sa'yo? Taga Sultan Kudarat? Layo. Taga saan ka? Taga Luzon. Paano makarating siya dito? Mamasahe mula Sultan Kudarat papuntang Luzon para sapakin ka lang? Gano'n ka kaimportanteng tao? Ang tangingot mo rin doon. Kagawad man lang yan, konsyal man lang yan. Barangay konsyal? Municipal konsyal? Tangina pupunta dyan, wala sang pambayad eh. Tapos umiyak ka, magsasampa ka ng kaso. Hindi magsampa ka. Lalong masapa ka tuloy. Tangina kung takot ka masapak, umiwas ka na lang. Simple lang naman rin doon. Ano ka bang representative? Ano ba to? Akusaro? Di ka naman pupunta ng Mindanao. Kasi ang party list mo, mga komunista, Akusaro, Bicol man yan. Sa Bicol ka lang, simple lang, para hindi ka masapak. Huwag ka nang pumunta ng Sultan Kudarat, anak ka ng kagwang ka. Kasi nga, pag pumunta ka talaga doon, masapak ka talaga. Muslim man yan. Sige, punta ka. Ano masyadong iyakin, mga nakukukote ba? Mahihina ang nilalang. Basta lang makabatikos, ikukunik sa mga Duterte dahil yan daw kultura ng mga Duterte. Ang gustong sapakin ng mga Duterte, yung kagaya ninyong mga animal, mga komunista kayo. Kasi si Inday Sara naka-uppercut. Kasi gagamitin nga daw nila witness impeachment. Pero si Tatay Digong, wala tayong nakita nga sapak si Tatay Digong. Ganyan lang talaga magsalita. Alam mo yung leader, yan yung leader. Hindi pwede yung leader na bubudlat-budlat ang mata, hingag ilong. Kami, nagustuhan namin ang mga Duterte dahil tunay na nagserbisyo. Hindi kagaya kay Ngim na nagserbisyo din naman sila sa mga dilawan, pinklawan komunista, mga kriminal, ayan, mga kurakot. Hanggang ngayon, baha na nga ngayon, flood control. Tangina, wala pa rin nakulong. Yung gustong magpa-imbestiga, kinulong. Nung nag-imbestiga, kinulong. Putang ina, katanga ng bayan natin. Sobra-sobra. Sabi nga ni Bongit ng amo ninyo, Sandra, siya daw yung nagsisiwalat ng korupsyon. Alam nyo ba, kung sino yung pinakaunang nagsiwalat ng korupsyon sa bansang ito? Si Vice President Inday Sara. Kaya pinapa-impeach ninyo. Di ba si Inday Sara, sabi ni Inday Sara,
Ang may hawak lang ng budget ng ating bansa ay dalawang tao. Si Martin Romualdez at si Saldico. In-expose ni Inday Sara yung mga classroom, mga insertion. Tapos sasabihin ni Bangag siya daw nag-expose, buang. Kaya galit na galit yung kababayan nating taga-Canada. Pakinggan muna natin si Idol. O, ito. Mga Lods, napanood ko yung isang video ni Bangag after niya mag-visit dito sa Canada. Na in-interview sa mga Lods, ang sabi niya, siya daw yung nag-expose ng korupsyon sa Pilipinas. BBM, sino na naman yung inuuto mo, yung mga loyalista mo, mga Bangag? Kasi kung matandaan ko mga Lods, si Sara. Correct. Si Sara yung nag-expose ng korupsyon nung galit na galit siya. Huwag mo kaming lokohin, BBM. Correct. Kaya nga 'di ba pinapa-impeach niyo si Sara kasi hindi niyo nahawakan ng liig. Kasi si Correct. Sara may prinsipyo, may dignidad, hindi kagaya mo. Proud na proud ka, ikaw yung gumawa nung pinakaunang grupo para mag-investigate ng corruption. So anong nangyari? Bakit yung mga na-involved sa flood control nag-i-enjoy sa mga mali-malitang pera? Samantalang yung nag-umpisa ng investigation para sa flood control, pinakulong mo, king ina mo. Ang kakapal na talaga ng mga mukha ngayon ng mga bangag sa Pilipinas. Mga, just imagine, si Sara pinapa-impeach mo pero ang taas-taas ng ratings, ikaw, naghuhugas kamay ka, binubuhat-buhat mo yung sarili mong bangko pero negative 15 ka dong. Ang kapal na ba ng ganyan na ba kakapal yung mukha mo? Diyos ko na, hindi na ba talaga gumagana yung mga ugat para sa kahiyan mo, tang ina mo? Kasi, just imagine ha, mga Lods, sa president, yung national budget ng Pilipinas, ikaw yung pumipirma niyan. At responsibilidad mo kung saan gagastusin yung mga pera na yan. Tapos ngayon, maghuhugas kamay ka? Kaya mga Lods, itong bilateral trade and agreement between Philippines and Canada, sobrang laki ng perang papasok from Canada to Philippines, mga Lods. Dollar to, mga Lods. Pero iwan ko lang, mga Lods, kung saan mapunta tong pera na to, mga Lods. Sure na sure ako na mapupunta to sa mga bulsa nila, mga Lods, trust me. Kaya kayo mga supporters ni Bangag dyan, sana one day ma-realize nyo na yung sinusuportahan nyo, iisang lobo na nagpapanggap na isang tupa. Isang damonyo. Kunyari Anghel, damonyor pala. Si Inday Sara naman talaga ang unang nag-expose ng corruption. Kaya nga pinapa-impeach si Inday Sara kasi takot yung mga buhayan na yan. Kaya nga pinapakulong si Marcolita. Kasi kung gusto lang ni Bangag matapos ang corruption at sasabihin niya wala siyang kinalaman, sinabi na ni Saldico, kayo daw mastermind. Bakit si Marcolita pinakulong ninyo? Bakit si Mike Defensor? Kasi sila po yung maingay ngayon na dapat ipakulong ang lahat ng mga kurakot. Yung nagsisigaw ng ganun yan ang pinakulong nila. Pero anyway, abangan po natin bukas ang impeachment trial muli laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Sandra Aguinaldo, ayusin mo sarili mo. Aguinaldo ka pa naman. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.